Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2020 action suspense thriller movie, na may pamagat na, Army of One. Nagsimula ang istorya sa dalawang mag-asawa na sila Dylan at Brenner na kasalukuyang nagbabiyahe sakay ng kanilang kotse upang magpunta sa kabundukan para sa kanilang bakasyon. Sa gitna ng pagmamaneho ni Brenner ay may lumitaw na isa pang sasakyan na ipinagmamaneho ng isang barumbadong gangster na makikita na binebastos at sinasabihan siya ng mahahalay na salita. Hindi na nila ito pinatulan pa at nang humiwalay na ito ng daanan ay huminto ang mag-asawa sa isang restaurant na malapit sa lugar, habang nasa banyo si Dylan upang magpalit ng benda ng kanyang sugat na nakuha niya sa trabaho niya bilang isang police detective noong nakaraang gabi ay dumating bigla sa restaurant ang kaninang gangster na si Butch kasama ang iba pa nitong mga kagrupo. Sinimulan ng mga gangster na pilit ayain si Brenner na sumama na lang sa kanila. Nang makabalik si Dylan sa mesa ay nagkaroon agad ng mainit na tensyon sa pagitan ng mga ito. Nahinto lang ang nasabing tensyon ng inawat na sila ng may-ari ng restaurant na makikilala sa tawag na Big Mama, matapos ibigay ng libre ng may-ari ang kanilang kakainin dahil sa panggugulo ng mga nasabing gangster ay bigla na lang nitong tinanong kung ano ang balak nila sa pagpunta sa kanilang lugar. Pagkatapos makakain ay nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang biyahe. Nang sumapit ang hapon habang nagluluto at nagkakamping ang mag-asawa ay may dumating na opisyal na nagbabantay sa kalikasan upang paalalahanan sila na patayin ang apoy pagkatapos magluto at kataka-taka na binilinan din sila nito na mag-ingat sa mga taong nakatira malapit sa lugar. Naguguluhan man sila Brenner ay umuon na lang sila at sinimulan na nila ang pag-akyat sa nasabing bundok, ngunit habang nasa baba pa lang sila ay bigla na lang bumuhos ang isang malakas na ulan. Agad silang nagpunta sa nakita nilang lumang bahay sa gitna ng gubat upang makisilong, napansin agad nila na walang tao sa loob kaya inakala nila na isa itong abandonadong bahay. Nang pumasok sila at makumpirmang walang tao sa loob ay hindi na nila napigilan pang maglaro at magpalipas ng ulan. Nang matapos sila sa kanilang ginawa ay naintriga si Brenner sa bahay kaya binuksan nito ang nadiskubre niyang sikretong kwarto sa loob. Laking gulat nila nang tumambad sa kanila ang mga iligal na mga armas at mga kontrabando sa loob ng nasabing kwarto. Sa ilang saglit ay lumitaw ang gangster na si Butch at mabilis silang pinatulog nito. Nagising na lang sila na nakagapos na at walang tigil na pinaggugulpi ng mga gangster si Dylan. Pilit silang pinapaamin ni Butch kung paano at bakit sila pumunta sa kanilang sekretong hideout. Inakala ng mga gangster na pinadala sila ng kalaban na grupo kaya kahit anong gawing pagpapaliwanag ni Dylan na nagbabakasyon lang sila at nagpatila ng ulan sa bahay ay hindi pa rin naniwala ang mga ito. Makalipas pa ang ilang oras matapos nilang patuloy na paggugulpihin si Dylan at pagsawaan si Brenner ay natuklasan ng isa nilang kasama na isa palang pulis si Dylan. Dahil sa nalamang ito ay tinapos na agad ni Butch ang dalawa sa takot na matunton sila ng mga pulis. Tinapon din nila agad ang mga katawan nito sa isang bangin. Pero sa ilang sandali sa hindi malamang dahilan ay nakaligtas pa pala si Brenner at tila nagkamali ang gunggong na gangster dahil hindi pala ordinaryong tao ang babaeng ito. Lumalabas na isa palang highly trained army assassin si Brenner at ngayon ay mababakas sa mukha nito ang isang nakakakilabot na paghihiganti sa grupo ng mga nasabing gangster na tumapos sa asawa niya. Habang busy ang grupo sa pagkain ng almusal kasama ang leader pala nila na si Big Mama na nangunguna sa mga iligal nilang gawain tulad ng pagbebenta ng mga armas at pagdukot sa mga naliligaw na kababaihan upang gawing alipin ay muling bumalik si Brenner sa nasabing hideout ng grupo. Mabilis nitong pinatumba ang isang gangster na naiwang nagbabantay sa bahay. Gamit lang ang isang kahoy ay walang hirap niyang tinapos ang lalaki. Nang magpatuloy ay nakita din niya ang dalawang miyembro ng grupo na busy sa pagkuha ng alak. Di na siya nagsayang ng oras at agad niyang iniligpit ang isa sa mga ito. Pagkatapos bugbugin ay kapansin-pansin na hinayaan na lang niyang makatakas ang kasama nito at nang kanyang pinasabog ang hideout na pinaglalagyan ng mga iligal na kontrabando ay palihim siyang sumakay sa sasakyan na dala ni Butch nang sinundo nito ang kasamahan nilang pinakawalan niya. Nang makabalik ang mga gangster kung saan sila nanunuluyan ay tahimik na nagmasid-masid at nagplano muna si Brenner. Sumabog sa galit ang nasabing leader nang malaman nito na pumalpak si Butch sa ginawa nito nung nakaraan. Matapos makita ng mga kasama nila ang sinapit ng mga kagrupo nila ay agad silang nagplano ng paghunting kay Brenner.
Ngunit di nila alam ay sila pa pala ang hinahanteng ng babae dahil nang mag-isa na lang si Butch ay agad itong inatake ni Brenner. Nagkaroon sila ng matinding laban gamit ang kanilang mga kamao. Kahit pa sobrang laking tao ni Butch at gumamit ito ng kadena ay nagmistulan siyang parang batang paslit dahil sa husay ni Brenner sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay tumiklop rin ito na para bang papel nang tinapos na siya ng naghihiganting si Brenner. Nang sumapit naman ang umaga ay nakita niya ang pagkaladkad sa isang babae papunta sa isang bodega. Tahimik niyang pinuntahan ang kwarto at mula dito ay nakita niya ang mga babae na dinukot ng grupo. Mabilis niyang tinulungan ang mga ito paalis sa lugar ngunit dahil sa pagiging balimbing ng isa sa mga ito ay narinig sila ng mga bantay. Sinubukan agad nilang tumakbo ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ang isa sa mga babae, wala na silang nagawa pa kung hindi iwanan na ito. Tumakbo si Brenner sa gubat kasama ang babae na kanyang tinulungan na si Emily, natuklasan na rin ng grupo ang sinapit ni Butch. Nang inabutan na sila ng mga gangster na humahabol sa kanila ay tila nahulog sila sa trap na inihanda ni Brenner sa buong paligid. Dahil nauubos na ang nasabing grupo ay tumawag na si Big Mama ng dagdag na resback mula sa grupo na hinahawakan ng lalaking nagngangalang Jeric. Habang nagpapahinga ang dalawang babae ay natunton na sila ng mga nasabing kalalakihan. Agad naman itong nilabanan ni Brenner at sa huli ay sinapit din ng mga ito ang mga sinapit ng mga naunang tinapos na mga gangster ni Brenner. Gumamit na sila Jeric ng mga sniffing dog upang masundan ang mga nilalakaran ng dalawang babae. Nang marinig nila Brenner ang tahol ng mga aso ay naisipan nilang dumaan sa ilog upang hindi na sila magawang masundan ng mga ito. Sa ilang saglit ay nakasalubong sila ng isang kotse na ipinagmamaneho pala ng babaeng bantay kalikasan noong nakaraang araw. Tila nakahinga na ng maluwag si Emily dahil akala niya naligtas at makakauwi na sila. Pero hindi nila alam habang nagpapahinga at natutulog silang dalawa ay dinala sila ng nasabing opisyal sa bahay ng grupo ng mga nasabing gang. Lumalabas na kasabwat rin pala ito sa mga kurap na gawain ng grupo at tila nagkamali sila Brenner sa pagtitiwala dito. Agad silang pinaggugulpi ng mga gangster. Nang dinala sila sa loob ng bahay upang pag-isipan ang gagawin sa kanila ay ipinagtapat ni Emily na nagdadalang tao siya mula sa mga gangster na gumalaw sa kanya kaya hindi na nila ito sinaktan pa. Nang maisip ni Big Mama na buhayin na lang din si Brenner upang pahirapan araw-araw mula sa perwisyo nitong ginawa sa grupo ay tila natawa pa ang babae at sinabing ang huling makikita ni Big Mama bago siya mawala sa mundo tulad ng mga demonyo niyang mga alaga na tinapos niya ay ang kanyang bala sa gitna ng kanyang ulo. Hindi naman ito pinaniwalaan ng leader at inakala na nagyayabang lang ito dahil wala na siyang magagawa pa. Nang ginapos nila ito sa isang kwarto upang paggugulpihin ay makikita na balak din ng grupo na tikman siya. Nang dumating si Emily upang maghatid ng pagkain ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha ang patalim ng gangster na si Jeric. Kanya itong tinadtad ng saksak hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Matapos makawala ni Brenner ay sinugod niya agad ang mga gangster na nasa loob ng bahay. Makikita na nagulat na lang ang mga ito at hindi nila natapatan ang lakas ng babae. Kahit magtulong-tulong pa sila ay wala rin silang binatbat sa kakaibang husay at lakas ni Brenner. Tila isa siyang mabangis na leon na hindi mapigilan ng sino man sa kanila. Sa hindi malamang dahilan ng nagawa pang makabangon ni Jeric ay muli na naman niyang minaliit ang babae kaya naunahan pa siya nitong magpaputok. Nang bumalik si Brenner sa kwarto upang sunduin na sana paalis si Emily ay dumating na ang leader ng grupo na hawak-hawak ito. Sinabi ni Brenner na inubos na niyang lahat ang tauhan niya kaya sumuko na siya. Ngunit may natira pa palang gangster sa loob na mabilis siyang inatake. Tinapos din ng babaeng leader si Emily bago ito tumakbo palabas. Wala na siyang nagawa pa kung hindi sisihin ang sarili dahil naging maawain pa siya kanina kaya nangako ito na wawakasan na niya ang kasamaan ng grupong ito kahit ano pa ang mangyari. Matapos makabalik kung saan nila iniwan ang kanilang sasakyan ay kumuha siya ng baril, natuntun din niya agad ang isa pang bahay na pinagtataguan ng babae. Nakatanggap na lang ng tawag si Big Mama na dumating na ang katapusan niya sabay ng pagtama ng isang bala na tumapos agad sa kanya. Sa pagtatapos ay umalis na si Brenner na masaya dahil naipaghiganti na niya si Emily at ang kanyang pinakamamahal na si Dylan at ngayon ay kanya namang haharapin ang mga nasabing kurap na opisyal na nagbabantay sa nasabing lugar. Special shoutout nga pala kay Jason Alas Vlog, shoutout rin kila Ramsky Art Talents Tutorial at Adela Maglente,
Shoutout rin kila Chiri Ann Kilpio at Vince Alolor, shoutout rin kila Jordan Evan at Tatak Pinoy TV.